Paano nakarating sa New Zealand ang aking family? Ayan, ako po ay isang secondary teacher dito sa Wellington, New Zealand. At napaka-bless po dahil kasama ko na agad ang aking family sa pagpunta dito sa New Zealand. So ayan, bawas na po ito sa aking homesick kung sakaling hindi ko po sila kasama. Ayan po. So nagsimula po ako, nag-process po ako ng aking documents online sa NZQA. So, kailangan ipasa ang transcript of records, kailangan ipasa rin ang passport, at marriage certificate na rin. So, yun ang first step po, NZQA. Ayan, ilalagay ko ang link sa baba, sa comments, para makita po ninyo if you are interested or if meron po kayong kakilalang teacher na gustong magturo din sa New Zealand. So, yan po ang very first step na gagawin kung gusto mo magturo sa New Zealand. So, kailangan makakuha ka ng level 7. Yan po dapat ang grade o ang assessment na kailangang makuha na grade ay level 7, which is comparable po ito sa kanilang curriculum dito or framework po nila. So, kapag naman nakakuha ka ng level 6, ay minsan may chance din po na pwedeng mag-proceed sa next step. So, ang tawag nila dito ay kukuha ka or dadaan ka sa discretionary pathway. So, ayan po, pinalad po tayo at nakakuha po ako ng level 7 sa aking bachelor's degree. At ako po ay isang graduate sa Philippine Normal University po pala. Ayan. So, at dahil meron din akong Masters of Education, dalawa po ang aking Masters of Education, ay isinama ko na rin po ito sa pina-assess ko. At libre po ito dahil isinabay ko siya sa aking Bachelor's. So, nagbayad po pala ako dito ng 746 NZD. So, kulang-kulang mga 30,000 po. So, ayan po. At ang assessment po nila sa aking level 7, sa aking master's po ay level 9. So, naging maganda po ang resulta. Ayan po. So, anong susunod? Ayan. So, kapag natapos na o nakapasa na sa NZQA, ay dadaan ka naman sa next step which is sa Teaching Council ng New Zealand. So, kailangan mong magpasa ng napakaraming documents. So, siguro gagawa ko ng another video or ikukwento ko kung ano yung mga documents na kailangang ipasa dito. Ayan po, comment lang sa ibaba if interested po kayo. Ayan, so kapag nakapasa po sa Teaching Council at ang isa sa mga pinakamabigat na part po dito ay ang English exam. So kailangan mong mag-take ng English test. Meron tayong sikat na English test, yung IELTS or PTE po. So, alin man sa dalawa ang pwede mong i-take. So, ayan po. Kapag naman nakapasa ka na sa IELTS or English test at ready na ang iyong mga documents na ipapasa sa Teaching Council, ay pwede mo na itong i-lodge at bibigyan ka nila ng mga either 1 or 2 months. Depende po sa officer na magtitingin po ng iyong mga documents at kung wala na silang mga tanong. So, ayun po ang next step. Ngayon naman, kapag nakuha mo na ang teaching registration, pwede ka nang maghanap ng work. So, job hunting na po ang next step doon. Ayan, so maghahanap ka na ng school na pwede mong pasukan. Magpasa ka lang sa online, sa Seek, sa Indeed, at yung kanilang kilalang website po para sa mga teachers application ng New Zealand ay yung Education Gazette. Opo, sa Education Gazette nga po ako nagpasa ng resume at pinalad po tayong makakuha ng isang job offer po sa preschool. So, yan po ang aking unang work o unang naging work dito sa New Zealand as a preschool teacher. Salamat po!